Okay, for this video demonstration, I'm going to show you how to use yung admin software for test checking. To further explain yung ating pong solution, pakita ko po yung ating sample na answer sheet. Meron akong sample answer sheet dito na 50 items, no? But it doesn't mean na hindi po tayo pwedeng gumamit ng iba pang answer sheet, no? Pwede po tayong mag-layout, mag-design ng answer sheet using the software. Kahit ilang items po yan po, pwede po yan, no? Kahit 100 items, 200 items, as long na kasya dun sa layout size ng ating pong papel na gagamitin. So for this video demonstration, ang ipapakita ko lang po is yung 50 items na answer sheet layout. So first of all, sa isang papel, once na makapag-design na po tayo ng layout using the software at nakapag-output siya yung software ng ito po, naka-PDF na siya, then ang pwede na pong gawin dyan is i-print na po ito ng user para magamit ng mga students. Now, ang unang-unang binabasa dito kasi ng software is yung ito pong 4 markings, or ang tawag po namin yan is 4 index points sa 4 corners ng papel. Ang purpose po niyan, makapag-layout man tayo ng design or answer sheet sa letter size, tapos na i-print mo siya sa let's say sa A4 or sa legal or sa long band size ng paper, still babasahin pa rin po ito ng software. So kahit na print pa tapos na photocopy mo pa, di mas lalo pang lumit yung size ng paper, still babasahin pa rin siya dahil yung software bago mag-read, pwede mong i-adjust yung margin, yung area of reading niya. So kailangan masakto mo yung margin niya dito sa 4 corners or sa 4 markings po ngayon sa 4 ng papel. Then pag na-adjust na po yan, then lahat na po nung papel na kasama doon sa batch of reading is mababasa na po yun. Ang second naman na babasahin ng paper, aside dito sa 4 index point na unang hahanapin, is yung itong ID number to identify kung kaninong papel yung binabasa or kung kanino ilalagay itong mga data ng bawat sagot, no, sa bawat questions, kung kanino niya yan isi-save. So kaya kailangan itong unique number, yan yung unang babasahin para may reference yung software kung kanino yung papel. Yan ang pinakauling babasahin ng software ay yung ito ng mga responses ng student or nung nag-exam, up to one question to the last question po. So yun na po yung huling babasahin ng software. And the rest na nasa layout ng papel is decoration na lang po siya, like yung logo, yung mga instruction, names, signature, those are just a design na lang po sa papel, decoration. So yan po. Then after this, ito po yung after ko may pakita yung blank answer sheet na nagawa as an example for our layout, is pakita ko naman yung sample scan files. So ako po ay nag-print, then nag-sample shading ako. So after ma-shade yung mga paper, in-scan ko po siya using a document scanner. For me, ang madalas po namin gamitin is yung brand na Canon po na document scanner. So ito yung sample na shade. So meron tayo ID number, then may name para malaman kung kayo ng papel, saka meron din pong nakasulat yung ID number, kasi sometimes meron pong mga students na nakakalimutan mag-shade ng ID number. So para hindi pa rin ma-misplace o masayang yung kanilang sagot, kailangan may nakasulat po ng number para at least meron pa rin tayong reference kung kanino yung papel. Pero kung wala, nakalimutan pa rin ng student na magsulat ng ID number, tapos nakalimutan pa mag-shade, at least
meron silang pangalan. So kung meron silang pangalan, pwede pang ma-check sa database kung ano yung kanilang ID number para ma-input sa software yung ID number, and ma-record pa rin yung kanilang mga sagot. So ito yung mga sample sheet. So ang ginamit po dito is ay pencil, but pwede rin kayong gumamit ng ballpen. Actually ang ballpen nga po ang mas maganda dahil mas malinaw po siya. Kung mas malinaw ang mark, meaning mas mabilis po siya at madali na mababasa ng software. But for this example, ginamit po natin is pencil. So 5 answer sheets po ito as our example for this video demonstration. So isa pa po sa unique features pala ng software, pag nag-scan kasi tayo, ang file name is by default parang ganito na 1, 2, 3, 4 or 01, 02, 02, 03 or sometimes 3 digits 001, 002, 003. Then pag ito ay binasa na po ng software mamaya, ang ginagawa ng software, ino-automatic index niya po ito, auto-rename. Papalitan niya po itong file name according doon sa ID number na kanyang na-capture. So kung 1001 yan, mamaya lalabas dun dito sa file name is 1001. Pero before ng 1001, meron pang naunang digit. Yung first digit na yon, it corresponds dun sa test ID mo. Kasi sa paggawa ng test sa admin software, meron din siyang numbering kung ito ay first test mo or pangalawang creation mo ng test or pangatlong test mo. So yun yung unang digit nag-a-appear kung anong test number siya. After na mapakita yung ating sample answer sheet at yung sample na scan files na may shaded na po, let us open now yung etong software, admin software. So once na ma-open, tatlo lang po ang kiniklik po dito for test. Ito pong test definition, dito po tayo mag-create ng test at yan din po tayo maglalagay ng answer key. And once done na po yung test definition o test creation, ang susunod na po yung OMR sheet reading. So dito natin ibabrowse yung mga scan files para basahin po yun at i-capture lahat ng mga sagot sa papel at ma-store or ma-save yun sa unique number na ID ng bata or ng examinee. Then last is yung itong test results para makalculate, mapagtama niya yung mga sagot ng students at yung answer key at makapamili kung anong report type ang ating ipo-project o di-display. At lahat ng mga report type naman ay pwede rin ma-export sa Excel file or sa document, pwede po siyang ma-save. So now let us create a test. I'll be using yung ating 50 question na layout. Let's say ang aking test title ay sample test. Then pwede tayong mamili ng subject or areas na gagamitin sa test. Ito po ay by default subject 1, 2, 3 hanggang 5. Pwede mo siyang ma-edit o madagdagan dito po sa pencil icon. Just right click, then mag-open ng new window. Yan po para mabago mo siya manually, or pwede ka mag-click pa sa baba para madagdagan yung subject name mo, area name mo ng test. So now I just leave it yung ating default na subject or section. So as again, yung ating layout, 50 items, yung test type natin sample test, pwede ang math or English or whatever, or pang entrance exam or admission. Then let's say subject 1, let's say 50 items, no? So meaning i-cover ko niya lahat ng 50 questions dun sa ating layout na 50 items lang.
Or pwede kayong create no, let's say yung 1 to 10 is per subject or first area or per section, kung ano mang division dun sa test na meron. Tapos yung pangalawa ko is 20. Then yung pangatlo kong subject area or section is natitira ko na lang is 20 or complete yung 50 items ng ating data. Then save test. And pag save ng test, pwede maglalagay tayo ng set answer key. Click yung set answer key. Now, before tayo magkuha ng key, dapat maayos muna yung score schemes natin. So by default, ito yung nakalagay score scheme. Hanggang 1 to 50 yan. Click natin yung score schemes para ma-change. Dahil sa Philippines, ang ating ginagamit is ito po, yung mode 0. Ibig sabihin kasi ng mode 0, pagka incorrect yung sagot, mali yun. Then, kung more than one option is ang sagot, still mali pa rin siya. And last is, kung blanco yung sagot niya, still mali pa rin. So, I think ito yung best na scheme, no? Scoring scheme na dapat natin gamitin. So, mode 0 na lang. Mode 0. So, I just name it mode. Then, ang ating 1 correct answer, 1 point na 1 positive points para sa 1 correct answer. Then, kung mali is 0. Then, kung may bonus 1 pa rin yan. Pero kung wala ng bonus 0 pa rin. Then, save test. So, kakaroon tayo ng mode 0. Okay, so, close lang. Then, para ito ay mapalitan na, score mapping natin. Then, select natin yung mode 0. Actually, pwede ka mamili, no? ng selected items lang. Or hold lang yung control key para iba't iba. Kung iba-iba yung score scheme na gagamitin mo sa isang test. Pero kung isa lang naman, like this one, mode 0, pwede mo lang i-click tong nasa baba na yan, cover niya lahat ng 50. So, lahat ng 50 questions mapupunta na sa mode 0. So, yan, mode 0 na yung ating score scheme. Then, after nyan, saka tayo ngayon pupunta sa pagkuha ng key o paglagay ng key. Sa paglagay ng key, may tatlo tayong solution dyan. Una, pwede tayo mag-type manually ng sagot sa A, B, or E, D, or C. Yan. Kung 5 option yung layout mode, so mayroon din siyang 8. Actually, sa option naman ng per questions, kung ilan yung mga ABC mo, wala naman ding limit doon. Depende sa test requirement o test details. So, for isa pang way, meron tayong Excel file na yung first column, nandun lahat ng mga key. So, copy and paste lang dito. So, Control C dun sa Excel file, then Control V. I-click mo lang isang cell dito sa software, then Control V para ma-paste lahat ng mga answer key dito. Then, pero ang aming common practice is kiniklik namin tong get key. Pag-click ng get key, iba-browse namin yung answer key na naka-scan na. May shade na rin yun. Yun yung aming babasahin. So, for this example, gagamit na lang ako dun sa isa sa mga papel na na-scan ko. So, meron akong 5 papers. Kukuha lang ako ng isa dito. So, let's say itong 1001 ang ating answer key. Meaning, perfect to kung lahat may sagot. Kaso, meron siyang blank eh. So, maglalagay na lang tayo ng key dito. So, meaning, hindi siya perfect. Kasi meron siyang blanco. So, I will use this one, 1001. Then, ayan po, ito yung margins na sabi ko. Kailangan napasok sa 4 na box yung 4 markings natin. Yan. So, pwede siyang magalaw. And dapat nasa loob siya ng margin niya. So, para lahat ng papel, mamaya mababasa din siya. So, once na okay na siya,
Then sa settings naman, ito yung settings natin sa OMR. Dalawa lang ang useful na ginagalaw ko dito, ina-edit. Itong response threshold, kung gaano siya ka-sensitive magbabasa o mag-read ng markings o ng shade yung software. Kung pencil yung gamit, standard yan sa 10, number 10 pababa. No? Kasi pagka number 5, ultimo X, babasahin yan. Ang second na ine-edit ko dito is ito, yung color to black and white threshold. Yan yung isa kong pinapalitan. Kung malabo kasi yung shade, may times na gano'n, tinataas ko yung value nito. Kasi the more na tinataas mo yung value, nagiging mas dark yung papel. Para matulungan yung mga light shade na madarken. Kasi ito naman, the lower the number, magiging sensitive siya para mabasa niya yung mga light shade pala. So, combination siya. Kumbaga. So, ito naman, tataas mo, ito bababa kung pencil ang gamit. Pero kung ballpen ang gamit, usually 50 is enough ito. Then ito by default 120 or mababa pa sa 120. Pwede na kasi nga napakalino ng ballpen at basang-basa yun ng software. So yan. So I think okay na ating settings dito sa pag-read. So click natin yung get key para mabasa na yung mga markings sa papel, yung mga shades. So yan, nabasa na siya, no? So meron tayong isang blanco yung number 27. Mag-input na lang tayo, manually input dun sa ating key. So just click yung subclose number 27. So let's say I'll just type B or pick B to complete yung ating answer key. So once done, click X ulit, subclose. Then, yan, tapos na yung first part natin. So now we move to second part or second step, second process, itong sheet reading. So click yung sheet reading, then babrowse mo yung location ng folder kung saan na-save yung mga scan files. Pag open mo, so lalabas siyang may 5 tayong papel sa folder na yan. So, ang click mo sa read type is always single test one side. Then, kung anong test siya. So, since na meron tayong isang test, yan, number 1 test. So, ito lang naman. Ang makikita sa drop down. Now, pwede select natin to by dragging lang yung mouse. Hold, click yung first paper sheet, then drag pababa. Or, kung maraming papel yan, pwede mong i-click yung first test. Tapos i-hold mo yung shift key, then there's a scroll bar like this one, then click mo yung pinaka last sheet habang naka-hold yung shift key, then masya-select all na po yung papel. Then once na selected na po lahat ng papel, so okay na din yung margin, yung right margin, then click na po natin yung read sheets. So, after ma-read yung sheet, if you notice, yung first digit is yung itong test ID, first test. Then yung second, yung sumunod ng mga numbers na is yung kung ano yung ID number. Then pag connect natin yung folder, if you notice, napalitan na yung file name. Yung file name na is according na dun sa kanyang ID number. So 1001, 1001 din yan. First test, 100. Kung second test, number 2 yan. So, yung ID number. So, yan po yung magiging result niya ng pagkaka-read ng ating software. So, after na mabasa na lahat ng papel, click subclose, then yung ating third step or last process, itong test results and analysis. So, just click it. Then, click yung test. Kung marami kang test, pwede click lahat yun. Tapos, click calculate. Ika-calculate nyo lahat ng exams. So, click natin yung test, then click calculate para ipagtama niya yung nangasagot ng student dun sa answer key na na-input natin. So, ngayon, zero record siya, wala pa siyang kina-calculate. So, once na maklik natin yung calculate, so, nagkakaroon ng 5 records, meaning 5 papers yung kanyang
chinek ng software. So after po nyan, pwede tayo mamili, no? Itong mga print is mga PDF yan. Ito yung mga Excel file. So para mabago yung, kung ayaw mo ng output na Excel, gusto mo CSV file, may settings dito sa taas. Pag kinilik mo yan, ito yung second column, ang export to, pag 0 yung value nito, CSV. Pagka 1 yung value, is Excel. So yan. So just retain lang yung 1 para sa Excel export. So let's say itong pinaka basic na report, yung score list, pag kinlik natin yan, PDF ito, pwede ka mag-display ng report na naka based on ID, yung pagkakasunod ng result, or based on rank order kung sino yung top 1, top 2, top 3, or based on name kung meron tayong name na ipasok ko sa test as database. So mamaya magagawin natin yun. As of now, let's say based on ID number lang muna. So click natin yung generate, select test muna, then click generate. So ito yung pinaka basic, no? Dito yung pagkakasunod niyan based on ID number, tapos sa total right na answer, total wrong answer, and leave or blank answer kung nakapag blank, so may isang blank. Then letter C kung cancel mark or bonus mark yan. Then MK is yung total score. Since one positive point tayo sa one correct answer, so 1 times 49 lang yan, kaya 49 din. Yan. Kung naka-based on rank tayo, mag-show siya based on ranking kung sino yung top 1, then up the last rank nung result. So mamaya magpasok tayo ng database para magkaroon tayo ng name. So kailangan meron kang Excel file at meron kang columns doon sa Excel file na may ID number pati yung name. Bali yung ID number yung magiging link niya para i-pull out yung name dun sa Excel file. So dapat po ganyan yung kanyang format, or pwede maging pa iba-ibang format as long na meron po tayong header. So for this one, sheet ID yung aking first column. So yun yung itatama natin sa ID number dun sa ating software. So yan, click candidates, then import candidate names, then browse yung Excel file, so ito yung Excel file ko, then laging select muna yung kung anong sheet, tapos laging refresh lang ang kiniklik ko, but if you want reset lahat, click mo reset. Pero for me, laging refresh lang. Then select mo ngayon yung mga ipo-pull out mo na columns. So yung ID, yung sheet ID, aking reference, then yung name. Then ang kukunin ko nilang dito is yung school name. So tatlo lang. Import, click import. Then yan, mapupunta sa kanan. So yung mga nakuha niya na from the database. So sub-close lang. Then now let's click ulit yung basic report sa report type, yung naka PDF lang, no? Siguro pwede natin yung based on rank order, or is a rank order lang. Then include blocks, then generate. So yan na po yung basic report natin. Now makikita nyo na yung name at yung group na isama natin.
Then naka-rank order na po siya kung sino yung top 1, and then top 2, top 3 hanggang top 4. So yung group, pwedeng kahit anong ilagay nyo po dyan, pwedeng section or year, pwede yan sa group. Then let's check po yung other report type. Itong subsection, then meron tayong 3 subjects, no? So mag-a-appear din yung 3 subjects na nilagay ito, yung subject 1, subject 2, subject 3. So makikita mo yung total correct points sa subject 1 na may 1 to 10, hanggang 10 items siya. Then subject 2, 20 items, subject 3, 20 items din. Then let's check pa yung ibang report type as Excel file. Ito ay basic din na Excel file. So ito makikita mo yung ID number, yung name, then yung groupings based on school. So then yung isa pa, kung gusto mo yung kasama yung mga options, so yung mga sagot ng students, ito yung ating i-click na report type. So yan. So yung first row, yung answer key, then the rest makita mo na yung mga students. Now, ang maganda dito sa Excel file na to, bukod sa makita mo yung pinaka total summary niya, yung pinaka kabuuan ng details, para siyang item analysis na yung first column, first question, tapos sa letter A option, makikita mo na may 4 na pumili. Then sa incorrect may 1, then unanswered 0, walang blanco. So lahat nagpili. Kung double yung markings, makikita mo pag black, makikita mo pa rin siya. Yan. Then isa pa na report type is yung candidate response. Dito pwede siya magamit din as a item analysis. Sa report na to, individual report to, pero yung left side or left panel ng report, ano siya, pangkabuuan siya, pang group. So yan, makikita mo dyan at lahat nag-attempt sa number 1 100%, then ang tumama lang sa number 1 is 80%, ang wrong is 20%. So dyan pwede mo magamit to kung reliable ba yung question. Reliable siya kung sumagot lahat. Tapos kung nagkulay pula yung R o yung right percentage, ibig sabihin nahirapan yung mga estudyante dyan. Mayroon siyang color coding or legends sa baba na mababasa. So yan, makita natin na mayroon siyang hard question. Lahat nag-attempt 100% pero tumama 20%. Then wrong is 80%. Meaning this item is reliable yan. Nahirapan yung mga student yan. So yan po, kanya po siya magagamit yung report na yan. So yan po yung legend niya. So you only need one page nito kasi lahat naman ng although individual reports yan, yung left side kasi niyan panel, pare-pareho yan sa lahat ng mga estudyante. Yan po. Yan, may color coding sa attempt, sa right, and sa wrong. Let's move sa isa pang report. Sometimes hindi enough yung report na ito, yung basic report natin o basic result. Minsan naghahanap yung client or customer ng end user ng mas detailed pa na item analysis. So ang ating solution dyan, itong advanced report. So click natin
sa advanced report, yung generate ng advanced data para ma-upload yung data sa advanced report. Then click OK. Then click natin yung interface, no, open interface. Now makit natin yung in-upload natin. Dyan click natin yung uploaded na data. So publish, pupunta siya dun sa left. Yan, so makita natin nagkaroon tayo ng data ng sample test. Then click generate update or statistics data. Then after nyan, we can view na yung mga report type dito sa advanced report. So meron 3 item analysis dito. So yan, item statistics, condensed, expanded, may subsection. So let's check yung condensed. Click generate. So ito yung itsura, no, ng ating advanced report. Mas detailed siya. Meron siyang total points, total students, standard deviation, mean, median, mode. Nandyan yung mga values, minimum score, range of scores. Then may mga coefficient factor, no, na ginagamit. Itong Richardson, Consback Alpha, then Delta. Tapos ito yung difficulty level, no, may hard, medium, easy. So meron siyang range, no. So let's say yung hard 0 to 0.3. Then meron siyang graphical presentation ng report. So makita natin na merong yung kulay pula yung hard, no. Then yan na yung ating question number 1 sa per item, no. So ang pumili sa letter A, option A is 4, sa D isa. Then meron siyang summary statistics, graded, kung correct or incorrect. Then may percent correct. Then reliability. So yung difficulty level, yung IDI, saka point per serial. So lahat yan hanggang 1 to 50 meron siya. Then let's check naman yung isa pang item analysis, yung expanded. Dito sa expanded, same lang din naman yung header report niya, style. Sa yung pinakataas sa part ng report, pare-pareho lang yan. Magbabago siya ngayon sa items, no, ng pag-represent. So andyan yung DL niya, difficulty level, item discrimination index, IDI, then point by serial, yung PB. Yan. Now, sa expanded, makikita mo yung groupings kanina. So, makikita mo kung, let's say, kung school yan, so LPU, UE, UP, makikita mo kung sino yung tumama na school dun sa number 1 option or per number. So, para makita natin yung mga hindi makitang numbers o value, export natin siya sa PDF file. So open natin yung PDF file. Pag view natin dun sa mga schools, ito yung kung ilan percent dun sa right and wrong. So makita natin kung sino yung performing school, no, sa per option. Yan yung expanded na item analysis hanggang 1 to 50. So let's move naman sa pangatlo na item analysis. Ito yung actually simple na item analysis. Mostly ginagamit ito ng mga review center para makita ka agad kung saan nahirapan yung mga student. Then yun yung ma-refresh sa student, mabalikan, no. Yan, parang one page lang siya na item analysis. Kita mo kaagad. Yan. So yung may level siya, kita mo kung easy, hard or medium, mabilis makita.
Baga pwedeng mabalikan. Yan, let's say number 30, 6 hard question siya. So pwede siyang i-refresh ng instructor, teacher, or ng professor para maunawaan ng student, kasi dyan sila nahirapan lahat sa item na yan. Now, mayroon din di makitang na mga values. I-export natin nila sa PDF file. And anyway, yung PDF file, pwede mo na rin i-email yan kung kayo ng professor o teacher, pwede mo rin i-print, then i-post sa wall, para makita yung scores ng mga students based on their ID number. So ito yung mga values, Yan. Pero easy to use siya dahil kita mo kaagad kung saan nahirapan yung mga students. Yan. So 1 to 50 din. So for the last na ipapakita ko po, meron po kasing nag-request sa amin na before na isang university, sabi niya gusto namin ng ganitong export report na may T-score, ETS score. So kaya ginawa namin ni admin yun. So for free naman niya ginawa. As long na kaya naman at walang mababago sa medyo restructure ng software, okay lang naman na magpa-customize o magpa-add. So ito yung kanyang lang request, in a form of Excel file. So nandiyan pa rin yung ating data, yung ID number, yung mga names ng students. Then ang na-add dyan, itong percentile, itong C-score. Yan, C-score, T-score, ETS score, saka division IQ. So yan yung na-add. So sa advanced report, makakukuha mo yung ganyang report kung kailangan po ninyo yan. Then yung ibang mga reports sa basic and sa advanced, pwede nyo pong explore na yun. Okay, so pwede nyo rin pong i-save sa ang ating pong advanced report, pwedeng i-save yan sa document, export, sa PDF or Excel. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.